Hi guys! So for today's video, pag-uusapan natin guys about sa PDOS. So ayan, tapos na ako ng PDOS guys. So recap lang tayo. Tapos na ako ng TESDA. May employer na ako. Una pala, may employer na ako. Nag-TESDA na din ako. And nag-message sa akin ng agency na mag-PDOS ako. So tapos na ako nag-PDOS guys. So pag-uusapan natin ngayon about sa PDOS. So, morning guys, nag-message sa akin ang agency. Sabi sa akin, via WhatsApp, sabi sa akin na PDOS ko daw in the afternoon. So, nag-message sa akin mga morning 9 AM ata. And then, PDOS ko mga 1 PM. So, ayun, binigyan ako ng link para sa Zoom. Tapos, kasi nag-Zoom lang. And then, nag-login ako. Daw, supposedly, nakalagay doon, 12:30 mag-login. Tapos, bawal ang late dahil kapag nag-login ka 1 PM, hindi ka natatanggapin. Yun na nakalagay guys. So, nag-login ako mga 12:20 pa lang. Pag-login ko, madami na pala guys. Madami na kami. So, dahil hindi ko pa alam yung PDOS, so pag-login ko, busy na silang lahat dahil gumagawa na sila ng mga nagsulat sila sa bond paper ng pangalan, agency, date to day, tapos, kung first timer ka, and contact number. Yun guys. So, dapat pala, hindi ko kasi alam na ganun eh. So, dapat mag-ready ka ng bond paper and pentel pin. Kasi, dapat pentel pin yung gagamitin mo. Hindi pwede yung ballpen guys. Kasi, hindi makikita. Hindi mababasa ng assessor. Ang tawag doon, assessor or hindi ko alam kung anong tawag sa kanila. Then, 53 participants kami doon guys. Kasama na yung taga PDOS, tsaka yung nag-assist ng tawag doon na nag-assist sa PDOS. Yung ganun. Tapos, pagka 12:50 guys, nag-start ng pagtawag yung mga names namin, mga pangalan namin doon. Tapos, isa-isa na nila kami tinatawag. Dahil inaayos yung camera namin. Kasi, yung iba, make sure na alam nyo guys, kung magpaturo kayo kung hindi nyo alam. Kasi, nagtatagal kasi, parang, it takes time. Dahil yung iba, hindi marunong. Yung iba back camera, tapos yung iba maayos naman naka front camera pero hindi maayos. So, natagalan guys, parang umabot ata kami ng 1:30 kasi hindi kasi marunong lahat. Tapos, ayun, kailangan na dapat makita, maayos. Kailangan bago magsimula, yung pas ganito guys, yung kita talaga yung mukha, kailangan talaga na maayos. And then, pag okay na yon, nagpicture kami ng lahat kami. Hinawakan namin yung aming sinulat sa bond paper. And then, nagpicture kami. Sabay-sabay kami nagpicture, guys. Pero, yun, sa PDOS na yun, sila na yung nagpicture, guys. And then, tapos, pinalalahanan kami, guys, na if ever daw na mawala ka sa Zoom meeting, pwede ka naman daw bumalik. Okay lang naman yun. Kahit sabihin mo lang na nalobat ka or nawala ka ng signal. Pero, okay lang. Pwede ka lang bumalik, guys. Tapos, ayun, nag-attendance uli. And then, ayan na yun. And then, doon, pinag-usapan na yung about sa kung bakit tayo mag-abroad. Make sure daw na, parang ano rin kasi itong PDOS Pre-Departure Orientation Seminar. Yung about din sa'yo, sa family mo, kung para kanino, about sa country doon. Yun. Orientation lang talaga guys, about sa pagiging OFW mo. So, ayun. So, na-topic doon yung duty to self. Kung anong duty natin. Kung nandoon na tayo sa abroad, isa na tayong OFW, anong duty natin para sa ating mga sarili. So, dapat guys, meron tayong insurance. Dapat meron tayong SSS, Pag-ibig, PhilHealth. Hindi yun sa employer. Ikaw mismo yun guys. Sarili mo mismo yung mag-decide at ikaw mismo yung magbabayad para maghulugan doon sa insurance sa sinabi ko guys. Yung tatong insurance natin dito sa Pilipinas. SSS, Pag-ibig, PhilHealth. And then, sasabi doon din yung duty to family. So, yung about communication mo sa family mo, tapos yung allowance na ibibigay mo sa family mo. And then, yun, may note lang na walang inspirasyon at madaling mapagod para lamang sa iyong sarili, di ba? So, dapat talaga it's yung parang para sa pamilya mo guys. So, kasi madali lang tayo, sabi nga nila, madali lang tayo mapagod kung para lang sa ating sarili. Wala tayong inspiration guys. So, we need inspiration to succeed
And then, tapos doon, para binigyan ka din ng pinag-ano ka talaga, like, na motivate ka, kasi hindi, sabi nga lang taga-Pidos, na hindi daw lahat na gustong maka-abroad ay naka-abroad, guys, diba? Kasi yung iba, sa medical pa lang, wala na silang chance. So, swerte daw tayo na, tapos na sa medical, na kapag, na okay, tapos, in the future, puhon na makakalipad na, and then magtatrabaho na sa abroad. And then, yes, about sa family, sinabi din doon na magtulungan ng pamilya. Hindi porket na ikaw, ako, tayo ay nagtatrabaho, means yung pamilya din natin sa bahay parang naghihintay lang. Hindi po, dapat din po ay magtulungan. Na pwede din magtrabaho sila or magnegosyo sila, basta magtulungan po. And then, dapat daw, sinabi din nila na kung buo kayong umalis, buo din kayong babalik ng Pilipinas. Diba? Kasi, mostly, merong mga pamilya na naghihiwalay, buo umalis, pero pagbalik naghihiwalay na, diba? And then, sipin lang na this is sacrifice for our family. And then, duty to country. So, duty to country, ito yung, syempre, kailangan din nating pagtanggol ang ating Pilipinas. Kung meron mga, I don't know, mga pangyayari doon, kailangan din natin maging proud na Pilipino tayo, guys. And then, duty to host country. So, yung katulad sa akin, sa Hong Kong, so, syempre, respetuhin natin ang ilang kultura doon, mga paniniwala nila, religion nila, mga policies, mga rules, yun, guys. And then, syempre, makikibagay na din tayo sa mga lingwahe nila, language nila, guys. So, kailangan din natin mag-study ng konti sa lingwahe ng bansa nating pupuntahan. And then, mga do's and don't. And then, duty employer or agency. Yung natin. Duty natin sa ating mga agency and employer. So, kailangan natin ng right information sa agency, guys. Dapat may contact tayo sa kanila, of course. Tapos, sa employer naman, syempre, maging mabait tayo. And, kailangan nating maging makumbaba. Kung ano may magiging employer natin, guys. Just pray lang po. And then, doon, nasabi din yung mga about sa country, guys. Meron doon nakalagay ng food nila. Yung country nga pala na pinapakita doon, guys, sa Pidos, ay yung mga country lang na yung mga applicant na kung saan sila pumupunta, guys. Katulad doon sa Middle East, sa Saudi Arabia, Qatar, Hong Kong, Singapore, yun. Yun lang yung mga country na pinakita sa Pidos, guys. About, pinag-uusapan about doon sa food, yung lugar na yun, yung mga pagkain nila doon, mostly. Tapos yung time, anong different ng time natin sa Pilipinas, tapos time nila sa doon. And then, language major, of course, yung nila, guys, language nila. Tapos, customs and tradition, yung mga ganyan, guys, population, kung ilang population ba doon sa country, and money currency, and transportation types, syempre, kung mga transportation doon. Tapos, working days, yung mga trabaho doon, guys, tapos ilang oras lang, ganun. Tapos, yung weather, of course, guys, ang panahon nila doon, na iba yung ating panahon dito sa Pilipinas. And then, yun, guys. Mostly, yung pinag-anuhan ko lang talaga is yung Hong Kong. Sinulat ko lang talaga, guys. Kasi doon naman ako papunta sa Hong Kong. And then, reminder, sa Philippine Embassy daw, guys, kailangan talaga nating magkuha ng mga information about sa, for in case of emergency, guys. So, before tayo umalis, kailangan talaga natin kumuha ng information, contact number about sa Philippine Embassy, sa mga agency, sa PULO, basta mga ganyan, guys. Then, sa PUEE, pwede din, sa DMW. Tapos yun, guys. And then, sinabihan din doon na ayun nga, yung sabi ko kanina, savings. Mag-savings din po. Pag-ibig contribution doon ay 200 per month. So, ikaw na yun bahala, guys. Ikaw yung magbabayad. Meron sa GCash na, guys. And then, yung UWA, 1,400, 2 years membership na yun, guys. So, may mga programa ang UWA, guys. So, diba? 1,400 is good na, guys, for 2 years. So, kailangan natin yun mag-apply just in case. Dahil may mga programa yun. Nakakatulong din yun sa mga, kung anong mga kalamidad, o mga, like, programs, o mga, like, scholar, para sa ating mga anak, guys. And, mga trahedya, guys. Mabibigyan ka ng UWA in case of emergency, guys. Tapos, mga do's and don't, guys. Syempre, yung about sa
katawan o kalusugan ng OFW. Kailangan natin na sa dose, kailangan natin na malinis. Tapos yung mga kailangan natin magkain, healthy. Then exercise. Mag-exercise ka naman guys kasi magtatrabaho tayo. Tapos of course water. Tapos yung mga don't naman guys. Huwag tayo masyadong overwork. Hindi ko alam, hindi na natin ito hawak. Tapos huwag daw masyado sa food na more on sugar. Then safety against scam or safety against scam guys. Yung mga human trafficking, drug, terrorism, yung sa mga drug guys, katulad na lang pag papunta tayo or paalis pa lang tayo guys, kailangan nating huwag masyadong mabait. Kasi meron daw mga tao na masasama sa airport na pinapahawakan yung bag nila. Kunwari, pupunta sila ng toilet, tapos sasabihin na kung pwede mo bang hawakan mo na, bantayan mo na yung bag nila, ganun guys. So, be mindful guys, wag nating, siguro, sabihin mo na lang sorry, may gagawin ka pa, sorry, aalis ka, ganyan-ganyan. So, you have to be careful guys. Tapos, terrorism, yung mga, wag tayong sasali ng mga wilga-wilga dyan guys sa ibang bansa. Hayaan natin yan sila. Kasi baka makapagkamalan tayo ng mga terrorists guys. And then, use of social media of course. Kailangan din natin magpaalam sa ating mga amo. So, sabi nga nila, post before you post. So, tapos yung cellphone natin guys, after work na yun. And then, disaster preparedness, always keep number contact. So, kailangan mo ng contact number para sa mga emergency persons. Tapos, yung documents guys, always ready. Dapat nakalagay yung ating mga documents sa proper nalagayan. And, reminders, sinabi din na saving first guys. Tapos, saan ginagamit ang remittances? Of course, dapat sa savings and investment. Yung pinakamahalaga guys, savings and investment. And then, of course, allowance din sa pamilya guys. And then, on my way, kung yung guys, paalis na tayo, pa-travel na, so yung mga documents natin, yung agency, ibibigay na yung mga documents. Sa Hong Kong kasi guys, is, ikaw maghahawak lahat ng dokumento guys. Passport mo, lahat. Hindi yan ibibigay sa employer. So, ikaw ang maghahawak mo guys. So, ayan. Tapos nga pala guys, sabi daw doon, then before tayo aalis, mas maganda kung isusulat natin lahat na nakalagay sa ating luggage para if ever natanungin tayo kung anong laman, kasi minsan makakalimutan naman natin, di ba guys? So, it's better na isulat natin sa papel kung ano yung mga nakalagay sa ating luggage guys. Kung ako din, ganun din ang gagawin ko. So, ayun, be early as much as you can. Pag flight mo na, so 3 to 4 hours bago ang flight, nandoon na tayo sa airport guys. Dati, nakasakay na ako guys ng airplane. Hindi ako OFW guys, basta. Tapos, 1 hour pa lang yung flight ko, kailangan mo na talagang mag-check-in. So, 1 hour pa lang nun, close na yung border nila. So, kailangan ng, hindi na ma-check-in yung luggage mo guys, pag ganun. So, dapat 3 to 4 hours before the flight, nandoon ka na guys, mag-check-in ka na. Tapos, mahirap din sa check-in guys. So, kailangan mo din na maging maaga talaga. So, ayun, bring food in the airport, of course guys. So, ayun, nag-start nga kami ng 1 PM, natapos kami ng, 12 nga pala yun, guys. So, natapos kami ng 4:40 PM. Then, pagkatapos nga pala yun, guys, sinabihan nga pala kami, guys, yung sa una pa lang, guys, sinabihan kami na dapat, in the last, kailangan kasi namin mag-picture. So, sa last, guys, nag-picture kami isa-isa. And tinawag pangalan namin, tapos mag-picture, and then pwede na umalis. So, kapag wala ka dun sa picture, guys, kasi meron daw mga aplikante na, o participants na, hindi nakatapos ng seminar, orientation. Pag ganun daw guys, kapag mag-a-attendance in the end, kapag hindi ka naka-attendance, wala ka daw guys, wala kang certificate na matatanggap. Kahit nakapag-attendance ka sa una pag-start pa lang, and then pagka-end, hindi ka nakapag-attendance guys, hindi ka makakasali. Wala kang certificate. So, uulit ka na lang daw again ng PDOS. So, di ba? It's wasting of time guys, and then matatagalan lalo ang yung pagpaprocess sa iyong papel guys. So, ayun lang guys for today's video. Yun lang po. So, sana po ay intindihan nyo po ako. So, ayun, pagpasensyahan nyo na po dahil bago pa lang po ako sa aking pag-vlog. So, sana naman po ay may natutunan kayo, and then pwede po kayong mag-comment kung may mga ideas po kayo and may dagdag kayo sa aking sinasabi or may reklamo kayo sa aking mga sinasabi guys. So, anyway,
pwede nyo naman pong i-comment lang guys. So, ayun na guys. Thank you for watching my vlog. So, I hope you guys to see you soon. See you on my next vlog. Bye-bye!